Nasunog ang bahagi ng isang residential at commercial building sa Legarda sa Maynila. 4 po ang nasaktan sa insidente na posibleng nagsimula umano sa sumingaw na LPG. Saksi si Ivan Mayrina. Di malaman kung saan nanggaling at nagsimulang lumakas agad ang apoy na sumiklab sa residential at commercial building na ito sa Legarda, Maynila mag-aalas 6 ng gabi kanina. Nasa tapat lang mismo ng gusali ang Tanduay Fire Station at makalipas lamang ang 30 minuto na ideklarang under control ang sunog. Batay sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection, isang sumingaw na LPG mula sa unit ng mismong may-ari ng gusali ang posible umanong pinanggalingan ng apoy na kumalat sa katabi nitong unit. Ang terminology po namin yan ay tinatawag nating gas cloud explosion. Siguro naiwanan yung LPG gas stove na naka-open without any flame. So nag-accumulate po siya ng LPG gas, liquefied petroleum gas, within the surrounding ng dalawang unit. 4 ang nasaktan sa insidente. Ang mismong may-ari ng gusali na si Romy Di Masaway, si Fire Officer 3 Albert Albay, isang Dr. Villablanca at ang 13 anyos na si Alfred Peñaflor na nagtamo ng second-degree burns. Hindi naman natupok ang gusali pero tinatayang 300,000 pa rin ang halaga ng pinsala. Ang patahian ng sports uniforms ni Nelsa Limbagat nakaligtas sa sunog pero nanlulumo siya sa water damage at mga maantalang delivery sa kanyang negosyo. Ang dami yung nakapending, ang dami mga kukunin dapat. Daming nakanong trabaho. Uso pa naman mga liga ngayon, ano? Kaya nga ho, ang dami nga ho eh. Nakanong ngayon lahat, ewan, nabasa lahat eh. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Mga Igan, alam niyo bang isang katutubong wika dito sa Pilipinas ang tuluyan ng nawala dahil sa wala nang gumagamit? Yan ngayon ang iniiwasang mangyari ng isang tribo sa Quirino na naghihingalo rin nilang wika, ang Agta. Narito po ang Saksi Special Report. Sa gitna ng masusukal na bundok ng Quirino na tatago mula sa kabihasnan ang tribong ito. Mga tanging tagapagmana ng isang namamatay ng wika, ang Agta. Batay sa pag-aaral ng International Summer Institute of Linguistics, isa ang Agta sa mahigit 30 katutubong wika sa Pilipinas na nanganganib ng mawala. Nagbabantang matulad sa Arta, isa ring wika ng mga Negrito sa Quirino Province na nauna ng idineklarang extinct ng UNESCO. Karaniwang dahilan, ang di pagkakapasa ng wika sa mga kabataan. Kung halimbawa kumukunti yung mga matatanda at ang lugar ay, ang karamihan ay yung bagong sibol, talagang mawawala yung wika kasi hindi na yun ang ginagamit ng ating mga kabataan. Sa kaso ng tribong ito halimbawa, pinili ng maraming mag-Ilocano o Tagalog na wika ng kanilang mga napangasawa. Ang isang wika kapag hindi ginagamit at ang nagagamit ay yung ibang wika, halimbawa, nai-impluwensyahan siya ng ibang wika, ang nangyayari umuunti nga yung gumagamit. Kaya kung ganito ang magiging daloy ng paggamit ng wika, talagang ang tuloy nito ay magiging endanger. Talaga may halaga. Kwento ng ilang Agta, hindi naman daw dapat masamain ang pagyakap sa anilay salitang puti o wikang Tagalog o Ilocano. Ay gusto mi talaga para matuto kami bitaw kaginaputi. Parang umangay kami ta madela ay tukoy mi atana na gimit mi ta madela. Pero nanghihinayang ang pinuno ng tribong Agta para sa kanilang wika. Kung maaari, kami gusto ay butong ilako o kaya ipalit. Mahalaga ikakasalita na Agta. Ano nga na eh? Gayunman, ang gurong si Abid Sanchez hindi pinanghihinaan kaya puspusa na pagtuturo ng wikang Agta sa mga batang katutubo. Kaya ako ginagamit yun dahil ayaw namin na mawala yung pananalita ng Agta sa amin. Pag-asa raw ang sigasid ng mga tinuturuan sa pag-aaral kahit pa problema ang kawalan ng libro sa wikang Agta. Kung sa akin lang ay medyo mahirap din kapag magturo ako. Dapat sana kung binuklat ko itong libro, bubuklatin din nila para madali silang matutong bumasa ng ganito. Gusto ko po para alam ko yung sagot ko. Kasi natukuyan ko na pag-eskwela ko. Sila ngayon ang inaasahang magiging punla sa muling pagsibol na naghihingalong wikang Agta na hindi lamang siyang pinakamakapangyarihang simbolo ng kultura ng tribo, kundi patunay rin ng kanilang pagkakakilanlan.
Alami ayo bugtong ikagimya. Wami palit maski ani abagay basta naksalita miya ani ka agtami sa sana gusto miya akagin. Wala nang iba. Para sa saksi Joseph Morong, nag-uulat. Mula sa wikang sinisikap pumasalba, Dabako naman tayo sa kapaligiran na dapat ding pag-ingatan. Isinapubliko ngayong araw ang 2 bagong species ng palaka na natuklasan sa Southern Leyte. Saksi si Mav Gonzalez. Sa Southern Leyte kung saan papaubos na ang ilang kagubatan na naging dahilan pa nga ng pagguho ng lupa sa ilang bayan. Himalang maituturing ang pagkakatuklas ng 2 bagong species ng palaka. Sa isinagawang biodiversity assessment sa Mount Nacolod, Southern Leyte nitong Nobyembre, nadiskubre ng Department of Environment and Natural Resources kasama ang mga kinatawan ng National Museum at ng Fauna and Flora International ang mga bagong species ng palaka. At sa kauna-unahang pagkakataon, nasilayan ang mga ito ng publiko kanina. Nung una, nakita ng team yun, sabi, baka hindi pa natin siya kilala. And then we investigated further on at mukhang wala siyang katulad. Espesyal daw ang mga palakang ito dahil kakaibang kanilang laki, kulay at tunog ng vocalization kumpara sa mga kauri nito. Itong mas maliit malamang daw ay tawaging Platymantis sodhi, samantalang itong mas malaki na medyo maitim baka raw tawaging Platymantis redorum dahil itong mata nila medyo merong pula. Ayon sa DENR, ang 2 species ng palaka ang pinakabago sa 36 na bagong flora and fauna species na nadiskubre sa bansa sa nakaraang 10 taon. Lalong nako-confirm na very rich ang biodiversity ng Pilipinas. Kasi hanggang ngayon, ang dami-dami na ng species natin. Akala natin marami na yung 1,000 mahigit. Tapos nadadagdagan pa ng nadadagdagan. Bukod sa pagiging biyaya, naway magsilbing paalala raw ang mga bagong discovering species na ito sa kung bakit dapat nating pangalagaan ang ating kagubatan. Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Sa Barangay Saksi, pupulsahan natin ang mga kalahok sa isang gay beauty pageant. Kung sila mismo pabor o hindi sa desisyong pwede na silang makasali sa Miss Universe. At live mula sa Barangay San Vicente sa Quezon City, saksi si Haji Rieta. Haji! Yes, Vicky, isang Miss Gay Beauty Pageant isasagawa dito sa may Barangay San Vicente dito sa Quezon City kung saan pinag-usapan pa rin ang naging desisyon ng Miss Universe na pagtanggap ng aplikante yung mga transgender o ito yung mga dumaan o sa may lalim sa gender reassignment surgery. At pupulsahan nga natin itong mga nanonood ng Miss Gay Beauty Pageant ngayon kung ano ang masasabi nila sa nasabing desisyon ngayon ng Miss Universe organization. Ma'am, ano pong masasabi natin dun po? Hindi po ako pabor doon dahil kaya nga po sinabing Miss Universe kailangan puro babae. Kung halimbawa, kung mag-ano man sila ng Miss Gay lang i-separate nila. Opo. Ma'am, pero operado na po sila. Ano pa man sabi niyo po doon? Hindi rin po ako pabor. Kasi parang insulto po sa kababaihan yun yun lang pong masasabi ko. Okay, maraming salamat, Tom. Samantala, Vicky Igan ang naging sa loobin nga naman itong naging suki ng mga Miss Gay Beauty Pageant. Panoorin sa report na ito. Pagdating sa pagrampa, hindi raw pahuli sa paganda at pagalingan ang mga bading. Nasaksiyan kong paghahanda ng isa sa makalahok, ang 20 anyos na si Kevin Balot, na sumailalim sa gender reassignment surgery. Pero kahit pangarap niya raw sumali sa Miss Universe, tutol daw siya sa desisyon nitong palahukin ang mga transgender. When I was a child, parang naging stepping stone ko to become me, yung Miss Universe pageant. But as time goes by, I realized that parang there are a place for us gays and straight girls. Kagaya ng Miss Universe is for the natural born woman nga naman. Sa 11 kandidata sa gay pageant dito sa Barangay San Vicente ngayong gabi, halos lahat sila tutol daw sa pagsali ng mga transgender sa mga tradisyonal na beauty contest. Binigyan na kami ng Filipino people ng Miss Gay na title para doon na kami mag-show kung anong meron kami sa kung ano yung talent namin, pero not sa Miss Universe. Ang desisyon ng Miss Universe nag-ugat sa pagtutol ng contestant sa Miss Universe Canada na si Jenna Talakova na naunang na-disqualify matapos matuklasang di siya pinanganak na babae. Bagamat makakalok na ngayon si Talakova sa Miss U, ayon sa isang sociologist. Maganda ito kasi para sa kanila dahil they felt like
nandun sila sa height nung gusto nilang ma-attain na magiging isang babae na katanggap-tanggap sa society. However, every time na may Miss Universe pageant, mag-iisip na naman tayo, ito bang nanalon to ay totoong woman or transgender? Kaugnay niyan, may nakikita ring problema sa 1969 Miss Universe na si Gloria Diaz. Yes, if the pageant says they're welcome. But the thing is, are they going to allow them to win? And will the country want gay people to represent them? Iba naman ang opinion ni Miss World 1993 Second Princess Rufa Gutierrez. For me, I love the transgenders. If the Miss Universe pageant would like to accept them, that's not for me to denounce that, you know, because it's their rules and it's their pageant. Samantala, Vicky Ganaya, ikatlong araw na nga ng pista ng San Vicente dito sa may Quezon City at maya-maya nga lang ay kukoranahan na itong 2012 Miss Gay Universe. At live mula dito sa Quezon City, ako si Haji Rieta, ang inyong saksi. Kung nasa ng balita, ikaw tangdigan ng katotohanan, magkasama sa pagbabalitang walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. Susunod na ang Reporter's Notebook at ako po si Vicky Morales. Ako naman, Arnold Glavio. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi.